Mula nang maupo sa pwesto, isa sa nananatiling prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Kaya naman sa nagdaang 3 taon ng kanyang panunungkulan, hindi rin natigil ang mga programa ng administrasyon para sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Katunayan, isa rin yan sa ibinida ng Pangulo sa kanyang ikatlong State of the Nation address noong nakaraang taon. Binisita rin ng Pangulo ang mga benepisyaryo ng mga programang ito para matiyak na napapakinabangan ito ng maayos ng mga magsasaka at mangingisda. Dito binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng sama-samang pagtugon sa harap ng mga hamon gaya ng iba't ibang kalamidad. Hindi man natin mapigpigilan ang pagtama ng mga bagyong ito sa bansa, maaari naman tayong gumawa ng mga hakbang upang maibsan ang epekto nito. Makakaasa kayo na ang pamahalaan ay narito para matulungan kayo na makabangon sa mga ganitong pagsubok. Ngunit, maliban pa rito, kailangan din namin ang inyong kooperasyon at suporta para magtagumpay ang mga hakbang na makakapagpatatag sa inyong komunidad laban sa sakuna. Bahagi rin ng kanyang pangako ang tulong pinansyal sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya. Kasabay nito ang utos sa mga ahensya tulad ng DPWH, DENR at DILG na pag-ibayuhin ang mga hakbang para maiwasan ang matinding pinsala tuwing may kalamidad. At dahil sa epekto ng mga pag-ulan at pagbaha sa kabuhayan ng mga magsasaka at sa supply ng mga pagkain, nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Kaya inatasan ko na rin ang DPWH, ang DNR, at iba pang ahensya na rebisahin ang Flood Control Master Plan upang makasabay sa patuloy na paglakas ng mga bagyo. Sa ilalim ng kanyang liderato, naging mas aktibo ang pamahalaan sa pamamahagi ng titulo sa mga magsasaka at sa pagpapawalang bisa ng kanilang mga utang. Isang halimbawa nito ang pagbisita ng Pangulo sa Palayan, Nueva Ecija sa kanyang kaarawan, kasabay ng pamamahagi ng benepisyo sa 10,000 agrarian reform beneficiaries. At pamamahagi rin ito sa libo-libong mga benepisyaryo sa mas marami pang bahagi ng bansa. Ang pamahalaan po, kami po'y naniniwala na sa pagwawalang bisa ng pagkakautang na ito ay giginhawa ang buhay ng ating mga benepisyaryo. Hindi na kayo mangangamba sa pagbayad sa amortisasyon. Hindi na kayo matatakot na mawala pa ang lupang pinagkukunan ninyo ng pantustos sa araw-araw. Kasama sa mga reformang ito, ang pamamahagi ng Interventions Monitoring Card o IMC na naglalaman ng credit para makabili ng mga kagamitan at suportang pansaka. Sa ilalim ng programang ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng Interventions Monitoring Card o IMC. Babasahin na niya itong mga detalye rito at pwede nyo nang gamitin para meron naman kayong tinatawag na credit para makabili at para makakuha ng inyong mga input. Nagpapatuloy din ang pamimigay ng mga makinarya at infrastruktura tulad ng farm-to-market roads upang mapadali ang pagdadala ng mga produkto ng mga magsasaka sa mga palengke. Ang DA po ay narito para magbahagi ng mga hybrid rice seeds, garden tools at ibang pang mga farm input. Sigurado pong makakatulong ang mga ito para dumami ang inyong ani. Sa ilalim naman ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project ng DAR, nagpapamahagi po tayo ng mga pakete ng organic plant supplement. Mayroon ding ipamimigay na 10 na 4-wheel drive na traktor. Kompleto ang mga makinarya, mga implement at 2 multi-role power station para sa ating mga agrarian reform beneficiary organizations. Kasabay ng tulong sa sektor ng agrikultura,
Pinalawak din ng Pangulo ang pagpapatupad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program na ipinatutupad naman ng Department of Social Welfare and Development. Kabilang sa mga bagong component ng programa ang Nutrition Development Sessions para sa mga benepisyaryo upang sila ay maturuan ng wastong pagkain at paghahanda nito. Pati na ang pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya para naman sa mas malawak pang oportunidad sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program. Part ng kondisyon nitong programa na to ay umattend sila ng nutrition development sessions para maturuan sila kumain ng tama, maghanda ng tamang pagkain. Pangalawa, may mga job fair na idadaos ang DOLE para sa mga beneficiaries natin, purely for our beneficiaries, para ma-match yung type ng companies na pupunta sa job fair para masigurado natin na angkop naman doon sa mga kakayanan at kapasidad ng ating mga beneficiaries. Bilang dagdag benepisyo, maisasama na rin sa programa ang benting bigas meron na kung saan makakabili ng bigas ang mga benepisyaryo sa halagang 20 pesos per kilo. Makakatulong ito hindi lamang sa mga food-poor families, kundi pati na rin sa lokal na ekonomiya. Nagkaroon din ng kasunduan ang Department of Agriculture, DOLE at DSWD na kunin ang mga tupad workers bilang mga personnel ng Kadiwa stores at maisama rin ang mga minimum wage workers sa mga makakabili ng benting bigas. Crizel Insigne para sa SONA 2025.